So, ang topic natin ngayon guys is all about recruitment process ng PNP. So, bago yan, intro muna. So, ang topic natin ngayon guys is about sa recruitment process ng PNP. So, madami pong phases ang recruitment ng PNP. So, unahin po natin si BMI. So guys, ito yung pinakaunang phase ng recruitment, si BMI. Dito guys, dapat hindi ka mag-underweight or overweight kasi pag wala ka sa tamang timbang, hindi ka makaka-proceed sa next phase. So, dapat i-check mo muna yung BMI mo, no? Habang wala pang quota kasi baka sumabit ka, di ba? See you next quota na naman. So, ito yung app na ginagamit ko para ma-check ko yung BMI ko, guys. Tapos, ilagay natin 70 kg. So, yun, normal tayo, guys, no? Pagtapos ng BMI, ang next phase ay agility test. So, ang agility test, guys, binubuo yan ng 3. Una is sa push-up. Sa lalaki, kailangan maka 35 in 1 minute. Sa babae ay 25. Yun nakaluhod yung tuhod. Pag ganun yung push-up sa babae. Pagtapos ng push-up, sunod ay sit-ups. Sa lalaki, kailangan maka 35 sit-ups sa 1 minute. Sa babae ay 25 sit-ups. So next, yung panguling agility test ay 3-kilometer run. Kailangan na takbuhin ng lalaki ay dapat hindi lalagpas ng 19 minutes. Sa babae, dapat hindi lalagpas ng 21 minutes. Para maipasa yan mga agility test na yan, may mga videos ako dyan. Panoorin nyo na lang sa YouTube channel ko. So, pag nakapasa ka na sa agility test, ang next natin ay si neuropsychiatric exam. Dito guys, hindi ako makakapagbigay ng tips dahil hindi naman tayo psychologist. Ang mabibigay ko lang ng mga tips based sa na-experience ko. Follow instructions at magpakatotoo ka lang. Tapos maging positive. Next na phase ay si medical exam. Dito na, physical and medical examination guys. Madaming sumasabit dito. So, ang i-check dyan guys, ihe, dugo mo, ano mo yun, stool mo, ano pa ba yun, pati dental, no? Lahat, buong katawan guys. Para kung may sakit ka man, hindi ka makaka-proceed sa training kasi sobrang hirap ng training eh. 'Di ba? So, dito yung chine-check guys. So, bago ka mag-apply, dapat okay yung health mo para walang sabit. May nakalimutan ako ilagay guys, yung CBI, Complete Background Investigation. Ito yung pinakamadali sa lahat ng test na ipasa guys. Kung good boy ka naman sa inyo at wala pang record guys, no? Pasado ka dito guys. Ito yung pinakamadali para sa akin. Tapos next guys, yung drug test. Ito madali lang din to guys. Good boy ka lang din naman, no? Hindi ka gumagamit ng drugs. Madali lang din to. So next guys, final interview. Ito guys, nakakakaba dito dahil yung mga kausap mo, no? Yung mag-i-interview sa'yo, mga matataas na opisyalis guys. Siyempre, kakabahan ka talaga niyan guys. Pero tips ko lang dito guys, sabihin mo lang yung mga advantage mo, skills at mga achievements mo. Katulad ng magaling ka kumanta, no? Tapos may background ka sa sports, taekwondo player ka, no? Sabihin mo. Tapos, for example, ka, cum laude, yan, sabihin mo din. Pati, kung ka, top notcher, no? Board top notcher, yan, sabihin mo. Or di kaya, meron kang, NC2 guys, welding, di ba? Yan mga nabanggit ko guys, advantage yan. Plus points yan guys. Pero guys, dapat smooth yung pananalita mo, no?
sasabihin mo cum laude ka, di ba? Sasabihin mo sa mga interviewer cum laude ka, pero yun, ano mo, yung communication mo sa kanila, hindi maayos, pautal-utal ka, di ba? So, parang hindi ka tunay na cum laude niyan. So, yun lang guys. Sana makatulong itong tips ko, no? So, pag naipasa mo lahat ng phases na nabanggit ko, ito ka na guys. Take out na, di ba? Advance congratulations. So, focus lang guys ha, pag may quota na. Galingan nyo. So, huwag nyo kalimutan i-subscribe, i-like, and i-share itong video na ito. Salamat!